Pamimigay ng libreng pabahay sa mga tulad namin po. Binigyan din naman ni PSWDO Teresita Umbao na inaasahang magiging huwaran ang mga benepisyaryo dito ng pagkakaroon at tahimik na pamumuhay. Ang mga taong nakatira dito, Governor, Mayor, sila po yung mga pinagpala ng Diyos. Sa dinami-dami ng aplikante, sila po ay napili. Kaya po nangangako sila na sila lahat ay mamumuhay dito bilang huwarang mamamayan. At nasa paradise ay village na sila ngayon. Dahil po Big Brother, kaya pinangalan natin Big Brother kasi nga, Big Brother yung dalawa dyan, no? Handang tumulong. Para sa matagumpay at tuloy-tuloy na biyaya, sinabi ni Gov. Omari na isasantabi muna ang politika at magtulong-tulong na muna para sa tuloy-tuloy pa ring pag-unlad ng lalawigan. Matapos ang Barangay Kakawan, dumiretso ang punong lalawigan sa pagkakaisanauhan kung saan kasama sa pagdalaw niya rito ang pamamahagi sa lahat ng opisyal ng barangay ng 20 years na life and accidental death insurance na nagkakahalaga ng 20,000 para sa life insurance at 40,000 sa accidental death insurance. Ang pasasalamat naman sa mga makinaryang ipinagagamit ng pamahalaang panlalawigan tulad ng grader ang unang ipinagpasalamat ni Barangay Captain Ruel Nagutom ng Barangay San Carlos. Sasamantalahin namin yung pagkakataon na sa kasalukuyan po ang inyong ipinadalang mga makinarya ay patuloy pong nagtatrabaho hindi lamang po dito kundi sa ating kapitbahay na barangay na siya rin po naming dinadaanan palabas. Maraming salamat po. Naidaing din ng punong barangay dito kay Gov. Umali ang pagbaha sa lugar na ito tuwing nagkakaroon ng malakas na pag-ulan. Kasama ng gobernador sa pagdalaw sa mga barangay sa nauhan ang mga konsehal na sina Vilma Vargas, Deo Maravilla at June Bugarin, gayon din si Dr. Edgar Llamar. Sa bawat barangay na pinupuntahan ng punong lalawigan, kapansin-pansin ang kasiyahan ng mga residente maliban sa mga formal na pagpapahayag ng mga proyekto. Hindi nawawala sa ama ng lalawigan ang pagkakaroon ng casual na pakikipagkwentuhan sa mga ito tulad ng isang ama sa kanyang mga anak. Kaya naman kung sa iba ang mahalaga sa pagdalaw ng gobernador ay ang mga kahilingang idinudulog sa kanya, para naman sa iba, sapat na ang presensya nito at personal na pakikipagkwentuhan sa kanila. Susunod, Batangas-Mindoro Interconnection Project, inendorso ng Sangguniang Panlalawigan sa Energy Regulatory Commission. Preserbasyon sa kalikasan, muling ipinadama ng Administrasyong Umali. Ikalawang bugso ng sama-samang pagtatanim, isasagawa sa Bukayaw Grande. Huwag kayong maglilipat, ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Kapitolyo para sa mamamayan. Sa bawat punong puputulin mo, kapahamakan ng maraming buhay, kaya ng konsensya mo? Para sa landas naming kinabukasan, kayo ang aming inaasahan. Pababayaan ba natin silang mabigo? Sa panahon ngayon na nagkakaroon ng panakanakang brownout at ngayong buwan nga ng Pebrero, tumaas pa ang halaga ng kuryente. Ang pagkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng kuryente ay isa sa mga mahalagang salik na kinakailangan para sa maayos at tuloy-tuloy na pag-unlad ng Oriental Mindoro.
May maganda balita dyan si Beverly Aguila. Inaprubahan on mass sponsorship ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Gobernador at SP Presiding Officer Yumerlito A. Dolor sa sesyon ng SP noong 16 ng Enero, ang SP Resolution No. 1424-2012. Resolution favorably endorsing to the Energy Regulatory Commission through its chairperson Honorable Zenaida G. Cruz Ducot the application of National Grid Corporation of the Philippines for the approval of the Batangas-Mindoro Interconnection Project with prayer for the issuance of a provisional authority. Inakda ang nabanggit na kapasyahan ni Vice Gobernador Dolor at Bukal Romeo G. Infantado. Ang BMIP ay naglalayong maikonekta ang isla ng Mindoro sa main Luzon grid sa pamamagitan ng submarine cable sa Batangas 230 kV substation o sa Ilihan 500 kV substation. Naniniwala ang mga miyembro ng SP na makatutulong ang proyekto sa lalawigan at sa mamamayang Mindoreño sa pagbibigay ng mura, sapat at maaasahang supply ng kuryente sa buong isla ng Mindoro. Sir, when I was SK President of the province of Oriental Mindoro and the governor of the province, Governor Alfonso Malo Jr. was then the provincial administrator. When the Sangguniang Panlalawigan and the provincial governor then, now Congressman Rodolfo Valencia, were in constant discussion as to the possibility that Oriental Mindoro will be connected to the mainland Luzon through the interconnection power grid. For years, election after election passed. However, this dream remained a dream. Finally, during last Thursday's meeting that I had with Governor Mali and Congressman Rod Valencia, together with several mayors of the province, we were given a copy of the letter of Congressman Rod Valencia, finally stating therein that after years of waiting, Mr. Presiding Officer, the National Grid Corporation of the Philippines has finally filed a petition for provisional authority with the Energy Regulatory Commission for the purpose of connecting Batangas and Oriental Mindoro for the Batangas-Mindoro Interconnection Project. With all sincerity and honesty, Mr. Presiding Officer, I was so happy to hear. Because when we started dreaming about the project, I was still the SP President of the province. Now that I am the Vice Governor, finally it will be realized. Oriental Mindoro has a very big potential on power generation. But what can we do? What do we do with the potential if we cannot expand the power? Also, Oriental Mindoro can benefit if we are connected already because the stable source of power, mainland Luzon, can be availed of in the province of Oriental Mindoro. So this is a mutual benefit between mainland Luzon and Oriental Mindoro. Mr. Presiding Officer, remember the local government code has mentioned that the local autonomy cannot just be done by merely facilitating by the local government to list their affairs. Rather, national government agencies and local government agencies must join hand in hand in pursuing and achieving this principle enshrined in the local government code, particularly the principle of decentralization. Now, Mr. Presiding Officer, the presence of quality, reliable, and adequate supply of power in the province is one of the basic necessities. Records will show, even the DTI will attest, even our officers in the provincial government will attest, that one of the hindrances in the influx of investments in Oriental Mindoro is because we have a very high cost of power. As a matter of fact, if I'm not mistaken, Oriental Mindoro's power rate is one of the highest in the country, and the country's rate is one of the highest in the world. And so this interconnection project of Batangas-Mindoro is a very welcome move. Tinukoy sa kapasyahan na ika-22 ng Hulyo ng nakaraang taon nang magsumite ng aplikasyon ng NGCP sa ERC para sa pag-aproba ng nabanggit na proyekto. Nasasaad pa rito na sa pamamagitan ng Interconnection Project, magiging bahagi ang Mindoro ng operasyon ng NGCP at mapapabilang sa mga pagpaplano at gawaing pangkaunlaran nito. Sa kasalukuyan, ang Oriental Mindoro ay itinuturing na isa sa mga sentrong pangkaunlaran ng rehiyon kung saan matatagpuan ang lungsod ng Calapan na Regional Government Center ng Mimaropa. Sa mas pinaayos na sistema ng kuryente, higit na maiengganyo ang mga mamumuhunan
na magtayo ng kani-kanilang mga negosyo sa Oriental Mindoro na magsusustina sa paglago ng iba't ibang industriya at magpapaunlad sa ekonomiya ng lalawigan. Patuloy na ipinadarama ng pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na nananatiling prioridad ng pamahalaang panlalawigan ang proteksyon, preserbasyon at konserbasyon ng kalikasan para sa higit pang kapakinabangan ng kasalukuyang henerasyon at ng mga susunod pang salinlahi. Narito ang report. Noong ika-24 ng Enero, pinangunahan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. kasama sina Vice Mayor Renato de Lara at mga hepe ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo ang pagpapakawala ng mga pawikan sa Fish Sanctuary sa Sitio Palaypay, Barangay B. del Mundo sa bayan ng Mansalay. Maliban sa malalaking pawikan na pinakawalan sa karagatan, may 34 pang maliliit na pawikan na pinawalan din dito. Ang mga naturang pawikan ay natagpuan ng mga mangingisda sa baybaying dagat ng nabanggit na bayan na dinala naman sa tanggapan ng Municipal Agriculture Office. Nang nasa pangangalaga na ng Municipal Agriculturist Office, ito ay kanilang inalagaan sa turtle habitat na matatagpuan sa Barangay Santa Brigida. Ang 34 namang maliliit na pawikan ay pinalaki na sa Sitio Bingig, Barangay Cabalwa. Sa maikling programang ginanap sa Mansalay Technical Vocational Institute kung saan pinulong ni Governor Umali ang mga pinadalo niya ritong mga hepe ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo, sinimulan ang programa sa pagtataas ng bandila. Sa kanyang pananalita, sinabi ng gobernador na sinisikap ng kanyang pamunuan na ipreserba ang kapaligiran ng lalawigan. Ang napakalaking araw sa atin, at least ngayon ginagawa natin ito sapagkat kailangan po natin talagang alagaan ang ating environment. Alam nyo, kaya po napakaganda ng Mindoro sapagkat pinipilit po natin i-preserve ang ating environment. Lahat po ito kaya natin ginagawa dahil gusto natin talaga na hindi mangyari sa atin yung mga nangyayari sa mga ibang lugar. Lahat po, pati sa mining, kontra tayo dahil nga rito sa environment, sa proteksyon ng environment. Kaya naman nakakatuwa ngayong araw na ito, nandito tayong lahat para ipakita na talagang yung ating na seryoso tayo dito sa ating mga ginagawa rito. Alam niyo po, marami pa yan. Yung mga inumpisahan natin na programa sa SICAD, yung convergence natin, ganoon din. Ayaw natin ng mga illegal fishing, ayaw natin ng illegal logging, ayaw natin ng pagkakaingin dahil sinisira nito yung kabundukan natin, yung ating mga puno. Kaya naman nandito kami lahat ngayon, kasama ko lahat ng departamento, yung mga head natin, para pagkatapos nito, makilala nyo sila at makita nyo na seryoso ang laban natin pagdating sa environment. Dalasan pa natin kung ano pa yung mga magagawa natin, pagtulong-tulungan natin ang lahat ng kaya natin gawin para sa environment. Tulungan po natin. Wala po tayong may pagmamalaki rito sa Mindoro kundi agrikultura at turismo. At ito po, pag nasira ang environment, wala na po tayong pag-uusapan. Kaya talagang pakaayusin po natin, pakagalingin natin at pagtulong-tulungan natin para maproteksyonan ang environment. Ang mga ganitong programa ay masusing sinusuportahan ng pamahalaang panlalawigan sapagkat mabilis nang nauubos ang mga pawikan sa karagatan. Kahit marami kung manggitlog ang mga pawikan, mababa naman ang survival rate ng mga ito dahilan sa naibebenta ng mahal ang mga itlog nito. Sa iba't ibang bayan sa lalawigan, may mga turtle habitat na nangangalaga sa mga pawikan upang maisiguro ang pagpaparami ng mga ito at makatulong ng malaki sa pagbabalanse ng ating ekolohiya. Maliban sa isasagawang pagpapalit ng mga hindi nabuhay at na-washed out na mga itinanim na mga kawayan at forest trees,
Sa mga baybaying ilog ng may 20 barangay sa bayan ng Nauhan, nakatakda na ring isunod na taniman ng katulad ng mga puno ang baybaying ilog ng Bukayaw Grande. Narito ang report. Sa pagtatasa sa nakaraang maramihang pagtatanim sa baybaying ilog sa may 20 barangay sa Nauhan, maraming natutunan ang mga nagtanim at ang mga naging kahinaan dito na iiwasan ang muli pang mangyari sa susunod na maramihang pagtatanim. Ilan sa mga babaguhing sistema ay ang agwat o distansya ng pananim na puno mula sa pampang ng ilog, gayon din ang agwat sa pagitan ng bawat punong itatanim. Dapat ding magkaroon ng masusing pag-aaral sa lugar na pagsasagawaan ng naturang gawain. Ayon kay Senior Executive Assistant Nelson Melgar, nararapat ding palalimin pa ang pakikipag-ugnayan ng mapapatalagang departamento sa isang barangay upang higit pang mahikayat ang seryosong partisipasyon ng mga ito at higit na mapagtulungan ang tuloy-tuloy at maayos na pagpapalaki ng mga puno. Kinakailangan din na niyang maipadama sa mga konsernadong barangay ang sinserong layunin ng pamahalaang panlalawigan. Dahil nadama ang tagumpay ng naunang maramihang pagtatanim sa Nauhan, sa susunod na maramihang pagtatanim sa Bukayaw Grande, sinabi ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na marami ng ahensyang nasyonal, ganun din ang Office of the Civil Defense anya, ay naiengganyong sumama na rin dito. Susunod, pagbisita ni Congressman Manny Pacquiao sa Nauhan at Rojas, dinumog ng mga Mindoreño. Aklat ng kampanya kontra pagmimina, inilunsad. Bansud at Bako, tampok sa Dito Kayo ang Bida ni Randy Digma. Mukhang liwayway naman, umusbong palangit ang mga halaman, kaunting ambon, kaunting lamig, kumakanta mga kuliglig. Okay, sarap naman ng ulap pagdilig. Sa paligid natin bukaw na salamin, humahaplos sa puting baybay na buhangin. Baybay na buhangin. Tuloy kayo, tuloy kayo, tuloy kayo sa aming munting mundo. Tagumpay na kahit tamis, pagsabi